Ako si Rio Latigo, 20 anyos, isang binata. Lumaki ako sa piling ng lolo at lola ko. Bata pa lang ako. Sila na ang nakagisnang kong mga magulang. Siguro marahil isa kayo sa mga nagtatanong kung nasa na ba ang tunay kong mga magulang. Ang totoo niyan, naitanong ko na yan kay lolo at lola. Kaya lang sa tuwing pag tinatanong ko sa kanila ang tungkol sa aking mga magulang, ay hindi nila ako sinasagot. Para bang umiiwas sa mga ito na pag-usapan ng tungkol sa kanila. Kaya mula nun, hindi na ako nagpumilit pa. Mahigit 5 taon na nakalilipas mula nang pumanaw si lolo. Namatay ito dahil sa sobrang dami ng sugat na kanyang natamo mula sa kanyang mga nakalaban. Ngunit bago pa man tuloy ang bawian ng buhay si lolo, ay nagawa pa ditong mailipat sa akin ang kanyang kapangyarihan. Apo! Ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo ang aking nasimulang mga laban. Ipagtanggol mo ang mga kababayan natin mula sa mga masasamang nilalang. Ipangako mo. Opo, Lolo. Pinapangako ko po sa inyo yan. Lolo, huwag kayong bibitaw, Lolo. Magpakatatag ka. Alagaan mo ang lola mo. Lolo? Lolo! Lolo! Sobrang napakasakit para sa akin ang pagkawala ni lolo. Para ako nawala ng isang tunay na ama at ng isang tunay na kaibigan. Ngunit ang mas masakit, hindi pa man ako masyado nakabangon mula sa pagkawala ni lolo, ay sumunod namang pumanaw ang lola ko. Namatay ito dahil sa isang karamdaman. Siguro dahil dala na rin ang kanyang katandaan, kaya hindi na nakayanan nito ang kanyang sakit. Sa ngayon, mag-isa na lang ako sa buhay. Pilit ko nilalabanan ang sakit at bigat na aking nararamdaman. Dahil hindi ako pwede mawalan ng pag-asa. Hindi ako pwede manghina. Dahil maraming umaasa sa akin. Lalo na at nangako ako kay lolo na ipagpapatuloy ko ang kanyang mga nasimulang laban mula sa mga masasamang nilalang. Rio Latigo, sa kapi sumisipol. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magbibigay liwanag. Sa iyong tapang, sa iyong pangarap, ikaw ang magtatagumpay. Ikaw ang maghahatid ng pag-asa. Tuloy. Magandang araw po, Hepe. Oh, Rio. Ikaw pala yan. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Maraming salamat po. Mabuti naman pinaunlakan mo ang aking paanyaya. Maraming salamat sa pagpunta. Walang anuman ho. Ano po bang meron, Hepe, at ba't niyo po ako pinatawag? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rio. Kaya kita pinatawag dahil kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Oo. Alam mo, ganito kasi yun. Meron kasing nangyayaring hindi maganda dito sa aming bayan. Nitong nakarambuan lamang, ay merong 5 kalalakihan ang sunod-sunod na pinaslang. Kung makikita mo lamang ang mga bangkay ng mga biktima, talagang karumal-dumal ang sinapit nila. Pisang-pisa ang kanilang mga katawan, na tila ba'y binagsakan sila ng mabibigat na bagay. Ganun ho ba? Kawawa naman. Talagang kawawa ang mga biktima. Kaya kita pinatawag, Rio, para matulungan mo kami. Hindi sa wala akong tiwala sa aking mga tauhan. Sa katunayan, magagaling sila. Kaya lang sa bagong kaso na to, talagang mahirap. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila nare-resolba. Sana matulungan mo kami, Rio. Sige ho. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo, Hepe. Maraming salamat kung ganoon. Pwede ko po bang makita yung mga bangkay? Aba, oo. Sige. Tara, samahan kita.
Hepe, sino ba yan? Siya si Rio Latigo. Rio Latigo? Kaya pala may latigo sa bewang niya. Ano po ba ginagawa niya, ha? Pinatawag ko si Rio Latigo para matulungan tayo sa kasong ito. Bakit to? Pulis ba siya? Hindi siya pulis. Isa siyang magaling na paranormal investigator. Paranormal investigator? Hindi naman pala siya pulis eh. Ba't siya nangingilam sa kasong ito? Medyo masama kasi ang kutob ko sa kasong ito. At sa tingin ko ay kailangan natin ng tulong ni Rio. Pambihira naman no. Baka ba niya, scammer yan. Huwag kang mag-alala, SPO2 Lubaba. Matagal na kaming magkakilala ni Rio. Marami na rin siya mga misteryosong kaso na narisolba. Kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Ganun no ba? Oo, ganun na nga. Hepe, Rio, ano nang assessment mo? base po sa mga nakita ko at sa mga sinapit po ng mga biktima, napagtanto ko po na hindi po tao ang may gawa nun sa kanila. Hindi tao? So ibig sabihin, hayop pa may gawa niyan. Hindi rin ho. Sabi ko na nga ba. Kaya pala hirap na hirap ang aking mga tauhan na resolbahin ang kasong ito. Rio, maaari mo bang sabihin sa amin kung anong klaseng nilalang ang tinutukoy mo? Sa ngayon po, Hepe, hindi pa ako sigurado kung anong klaseng nilalang ito. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Walang takot ito kung pumaslang ng mga tao. Nako, nakakatakot naman pala. Ang hirap kalabanin yan. Hindi tao eh, ha? Wow naman, wow! Hepe, meron na po ba kayong person of interest sa kasong ito? Oo, meron. SPO2 Lubaba, ikaw na bahalang magpaliwanag kay Rio. Ganito yun. Yung isa sa 5 dyan, boyfriend ni Trina yan. Kaso pinaslang eh, ha? Tapos, yung sumunod na pinagpapapaslang ay yung 4 naman niligaw. Iniisip nga namin baka serial killer yung si Trina eh. Kaya lang wala kaming matibay na ebidensya eh. Kaya di namin siya pwedeng hulihin, no? Ha? Ganun ho ba? SPO2 Lubaba, pwede niyo ho bang ituro sa akin ang bahay ni Trina? Oh, sige, walang problema yun. Basta ituturo ko lang, ha? Hindi ako papasok sa bahay, ha? Rio, sa tingin mo ba ay may kinalaman dito si Trina? Malakas ang kutob ko, Hepe, na walang kinalaman si Trina sa kasong ito. Ngunit kailangan ko pong puntahan si Trina sa lalong madaling panahon. Bakit? Dahil lang ang nganib ang kanyang buhay. Ano? Sino kaya to? Sino yan? Ako ito, Trina. Si Rio Latigo. Rio Latigo? Ikaw ba yung sinasabi ni Hepe? Oo, Trina. Ako nga. Halika, tuloy ka. Salamat. Kaya ka ba pumunta dito? Dahil sa kaso ko? Oo, Trina. Ganun ba? Isa ka rin ba sa mga naniniwala na kaya kong paslangin ang sarili kong boyfriend at ang 4 ko naman niligaw? Ang totoo niyan, Trina. Hindi ako naniniwala na may kinalaman ka sa pamamaslang na ito. At alam ko rin na nasa paligid lang ng bahay ninyo ang tunay na salarin. Ano? Nasa paligid lang namin? Oo, Trina. Malakas ang kutob ko na ang nilalang na ito ay may malaking pagkakagusto sa'yo. Kaya pag may mga lalaki na nai-involve sa'yo, ay pinapaslang niya. Kaya pala, sa tuwing lalabas ako ng bahay, ay nararamdaman ko talaga na may nagmamasid sa akin. Malamang siya na yun, Trina. Naghihintay na lamang yun ng pagkakataon para kunin ka. Kinakabahan ako, Rio.
Natatakot ako. Baka meron siyang masamang gagawin sa akin. Huwag kang mag-alala, Trina. Nandito ako para tulungan ka. Eto, itago mo to. Ano to? Isang orasyon para di ka niya malapitan. Pero pansamantala lang ang bisa niyan. Kaya Trina, kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ang kooperasyon mo para tuluyan ang matapos sa pamamaslang na ito. Sige. Ano bang gagawin ko? Ano? Pumasok ka na naman sa ganyan, Rio? Di ba nag-usap na tayo na hindi ka na papasok sa kanyang bagay? La, nakiusap lang po si Hepe sa akin. Nanganganib po ang mga tao sa lugar niya. Kaya kailangan ko pong tulungan. Ayan na naman tayo sa tulong-tulong na yan. Kung ikaw ang mapahamak, meron man tutulong sa'yo. La, wala po masamang mangyayari sa akin, okay? Kaya ko po ang sarili ko. At saka alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon, lalo na ng aking latigo. Ay, ambot na lang yun sa Ginoo. Kasalanan talaga ng lolo mo ito. Sa dami-dami ng pwede niya bigyan ng kapangyarihan niya, bakit sa kanyang sarili pang apo? Alam naman niyang delikado yun. Bakit hindi nilang niya binigay doon sa mga sunog baga? Mas maganda yun kasi hindi naman nila mahal ang buhay nila. Lola talaga oh. Masyado kayong mapagbiro. Sige na, La, matulog ka na po. Masama ang magpupuyat, alam niyo naman yun. Ewan ko sa'yo. Basta, Apo Rio, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Alam mo namang hindi mga tao yung kalaban mo. Mga samot-saring mga elemento yan, mga engkanto. Alam ko, La. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po sarili ko. Gaya ng pag-iingat ko sa inyo. Nambolak ka pa. Nasa, matutulog na ako. Sige, Ula. Good night. Good night. O paano ba yan, mahal? Aalis na ako. Maraming salamat nga pala sa inihanda mong hapunan. Napakasarap. Nabusog talaga ako. Talaga ba, mahal? Naku, salamat naman at nagustuhan mo ang luto ko. Aba, oo naman. Ikaw na yung nagluto eh. Sige, alis na ako ha. Bukas uli. Sige, mahal. Ingat ka. Nandito na siya. Nararamdaman ko. Umanda ka ngayon. Lumabas ka na dyan. Huwag ka na magtago. Alam ko nandiyan ka lang. Magaling, magaling. Paano mo nalaman na nasa likod mo lang ako? Pakiwari ko hindi ka isang ordinaryong tao. Sino ka nga ba? Sino ako? Ako lang naman si Rio Latigo. Rio Latigo? Teka, parang pamilyar sa akin ang pangalan mo. Paano hindi magiging pamilyar ang pangalan ko? Halos lahat ng mga angkan mo, tinapos ng lolo ko. Kung di ako nagkakamali, ikaw ang apo ni Diego Latigo. Oo, ako nga. Pambihira. Akala ko nung namatay na si Diego Latigo ay wala nang susunod sa kanya. Meron pa pala. Oo nga kaya malas mo lang. Ano bang kailangan mo kay Trina? Ba't mo ginugulo ang buhay niya? At ba't mo tinapos yung 5 katao na walang kalaban-laban? Yun ba? Ayoko lang na may kahati sa puso ng aking prinsesa na si Trina. Kaya lahat ng mga nangliligaw sa kanya ay tinatapos ko. Kagaya mo. Kawawang nila lang. Hindi kami ni Trina. Nagpanggap lang kami para mahulog ka sa bitag. Ano? Hindi kayo ni Trina?
Hindi nga, di ba? Kung ganon, ano bang binabalak mo, bata? Hindi pa ba klaro sa'yo? Isa lang naman ang sadya ko sa'yo eh. Ang tapusin ka. Napakalakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Akala mo ba kaya mo kong tapusin? Ha? Ba't di natin subukan? Masyado kang mayabang, bata. Kaya humanda ka sa akin. Nasaan siya? Bakit bigla siyang nawala? Uy, nasa likod mo lang ako. Ang labi kong yan. Naalala ko tuloy nung buhay pa ang lolo mo. At kung paano namin siya pinaslang. Kung ganun, huling alaala mo na to sa kanya. Dahil tapos ka na! Maraming salamat, Rio. Dahil sa iyo ay natapos na rin sa wakas ang patayan dito sa aming lugar. Walang anuman ho, Hepe. Isang karangalan po ang makatulong sa lugar ninyo. Rio, salamat din ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na ako. At sana, hindi ka magsasawa na tumulong sa mga katulad namin. Oo naman, Trina. Pangako yan. Kamahalan, meron po akong masamang balita sa inyo. Ano yun, smuggle? Patay na po ang kaibigan nyo na si Tikboy, the Chickboy. Ano? Sinong lapastangan na may gawa noon sa aking kaibigan? Isang lalaking tao daw po, kamahalan, na may hawak na latigo. Latigo? Isang tao lang ang alam ko na may hawak ng latigo. Si Diego. Pero ang alam ko ay patay na ang taong yun. Maliban na lamang kung meron siyang pinasahang iba sa kanyang kapangyarihan. Kamahalan, baka gusto niyong tapusin ko na yung lalaking tao na yun. Hindi. Alam ko ang kahinaan ng mga lalaking tao. Victoria! Ano yun, kamahalan? Alam mo na ang gagawin mo. Masusunod, kamahalan. Balut! 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 Ay, Ria! Pabili nga ako ng balot! Uy, Alay! Ikaw pala yan. Long time no see ah. Ang tagal mo nang hindi nagpakita ah. Pasensya ka na ah. Dami kasing ganap sa buhay. Alam mo naman, kakamatay lang ni Lola. Oo nga eh. Nakikiramay ako sa iyo, Ria. Salamat, Alay. Ilan ba bibilin mong balot? Bigyan mo na ako ng 4 eh. Ito. 4 ito. Ito naman ang bayad ko. Salamat. Ay, Ria, may sasabihin ako sa iyo. Oh? Ano yun? Alam mo, meron tayong bagong kapitbahay ngayon. Bagong kapitbahay? Oo.
Aba, ikaganda-ganda eh. Napakaputi at napakaseksi. Ganun ba? Ano naman yan? Tinaman naman are Ang ibig ko sabihin, Ria, ay yung babaeng nakita ko na bagong kapitbahay natin ay bagay na bagay sa iya. Bata pa yan. Alam mo naman yung responsibilidad ko sa bayan natin, di ba? Naintindihan ko naman iyan na ikaw ang tagapagtanggol ng mga katulad naming ordinaryong tao. Pero sana naman, bigyan mo naman ng oras yung puso mo. Aba, ikaw din, wala kang yayakapin tuwing gabi. Ikaw talaga puro kakalokohan. Rio Latigo? Ikaw ba si Rio Latigo? Ako nga po. Bakit ho? Rio Latigo, tulungan mo ko. Yung asawa ko, nawawala. Ano? Diyan sa sopa na yan. Diyan ko siya huling nakita. Habang nanonood siya ng telebisyon. Ang natatandaan ko, nagpaalam ako sa kanya na mauna na ako matulog. At yun, pagising ko, wala na siya. Baka naman lumabas yung asawa ninyo. Oo, yan din ang nasa isip ko. Kaya lang nung tinignan ko na yung mga bintana at pintuan, puro naman nakalak. Ibig sabihin, hindi siya lumabas. Kung ganun, nandito lang siya sa bahay ninyo. Ano kaya to? Ay, dako, ano bang klaseng bansa ito? Napakainit, napakapolusyon, napakaingay. Nakakainis. Kung pwede lang lumipat sa planet Mars, matagal na ako lumipat. Kakabad trip ang lugar nito. Iho! Magandang araw sa iyo. Baka gusto mong bumili ng telebisyon. Aba, saktong-sakto to si Manang Kakasira lang ng telebisyon namin Pero wala akong dalang pera Ay nako Manang, pasensya ka na. Wala akong pera ngayon Ganun ba? O siya, ibibigay ko na lang sa iyo to. Ano? Sigurado ho ba kayo? Sigurado ako. Napagod na ako sa kakabit-bit nito Wala naman ding bumibili. Sa'yo na lang to. Total malaki naman yung katawan mo. Teka, baka mamaya hindi umaandar to. Iho, meron pa bang mawawala sa'yo kung hindi aandar yan? Oo nga naman. Libre na nga magre-reklamo pa ako. Anyway, salamat Manang. Binibining justisya. Aling Teresa, dito lang ho kayo. Hahanapin ko po ang asawa ninyo. Sige Rio, salamat. Mag-ingat ka. Alay, bantayan mo si Aling Teresa. Sige Ria, ako nang bahala kay Aling Teresa. Kapangyarihan ng espiritu ng agimat, dalhin mo ko sa may-ari ng likidong ito. Kapangyarihan ng espiritu ng agimat,
Dalin mo ko sa may-ari ng likidong ito. Ngayon na. Ito na ba yung asawa ni Aling Teresa? Anong nangyari sa kanya? Ba't pinarusahan siya ng ganito ni Binibining Hustisya? Ano kayang kasalanan ng mamang ito? Rio Latigo. Ikaw ba si Rio Latigo? Tulungan mo ko. Kawalan mo ko dito. Hirap na ako. Rio Latigo. Anong ginagawa mo dito? Pakawalan mo siya, Binibining Hustisya. At sino ka naman para utusan ako? Ano bang kailangan mo sa taong yan? Ba't ginagawa mo yan sa kanya? Isa siyang makasalanang tao. Nararapat lang sa kanya ang maburas sa mundong ito. Alam kong malinis ang intensyon mo, Binibining Hustisya. Pero may batas ang mga tao na dapat humatol sa mga katulad nila. Batas ng tao? Batas ng tao na para sa mga mayayaman lang? Batas na singkupad ng bago ang lakad? Yan ba ang pinagmamalaki mo, Rio Latigo? Kahit ganun pa man, wala kang karapatan na sintensyahan siya. Huli na, Rio Latigo. Akin na siya. Pasensya ka na, pero hindi ako makapapayag. Humanda ka! Tingnan natin kung ano magagawa mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Minsan na kitang pinigilan noon at pipigilan pa rin kita ngayon. Katapusan mo na! Nailagan niya. Kainis! Hindi pa ako tapos. Tingnan natin kung makakailag ka ngayon. Ang sakit mo na. Ano Rio? Kaya pa ba? Tumahimik ka! Paano ba yan, Rio? Hindi mo naman ako tinamaan. Akala mo lang yun. Ano? Lalaban ka pa? Bakit naman hindi? Masyado kang mayabang. Ano to? Ang kamay niya. Tumatagos ang kamay niya. Ano nang gagawin mo, Rio Latigo? Kainis! Bitawan mo ko! Pakawalan mo ko! Ba't mo ba kasi pinag-aaksayahan ang oras ng taong ito? Gusto mo bang makita ang kanyang mga kasalanan? Anong gagawin mo? Lumayo ka! Huwag ka mag-alala, Rio. Wala akong intensyon na tapusin ka. Dahil parehas lang tayo ng hangarin
ang pumaslang ng mga nilalang na halangang bituka. Anong gagawin mo? Ipapakita ko lang sa'yo ang kanyang kasalanan. Napakawalang kwenta mo talaga kahit kailan. Losang ka na nga, wala ka pang silbi sa bahay na to. Buisit! Ano, mahal? Ganito na lang ba tayo lagi? Lagi nagtatago? Akala ko ba inaayos mo na yung annulment ninyo ng asawa mo? Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kamahal-mahal kasi ng annulment dito sa Pilipinas eh. Pero huwag ka mag-alala. Meron na akong binabalak. At ano naman yon? Buburahin ko siya sa mundong ito. Ano? Papa, wag po! Papa! Sige na, anak. Saglit lang ito. Wala na kasi akong gana sa mama mo eh. Pagbigyan mo na si Papa. Halika na! Papa! Ang taong ito. Paano niya nagagawa yun sa kanyang sariling anak? Ano, Rio? Ipagtatanggol mo pa ba ang taong yan? Hoy! Ano ba? Ang tagal mo dyan, Rio Latigo! Napakawala mong kwenta! Ba't di mo patapusin yung nilalang na yan? Kunin mo na ako dito! Ilabas mo na ako! Sige na, binibining hustisya. Sa'yo na siya. Pagbibigyan mo na kita ngayon. Ikaw nang bahala sa kanya. Magandang desisyon. Doon ko lang napagtanto na hindi pala lahat ng pinagtatanggol ko ay karapat-dapat. Meron din pala mga katulad ng asawa ni Aling Teresa na napakahalang ng bituka. Bumalik ako kay Aling Teresa at ipinaalam ko sa kanya na hindi ko na naabot ang buhay ang kanyang asawa. Alam kong masama ang magsinungaling, pero mas maganda na rin yun para naman magkaroon ng matiwasay na buhay si Aling Teresa at ang kanyang anak. Ay, Ria, naalala mo ba yung sabi ko sa iyo? Ha? Na ano? Yung sabi ko sa iyo na bagong kapitbahay natin, na napaka-sexy at napakaganda na bagay sa iyo. Ayan papunta siya din Oh? Hi! Paring damulag. Lasing ako. Ikaw kasi, ang dami mo kasing ininom. Sabi ko naman sa'yo, magdaan-daan ka lang. Kasi malayo pa lalakarin natin. Ikaw naman, pare. Bihira nga lang tayo makalibre sa inuman syempre, dapat enjoyin natin. Ewan ko sa'yo. Oh, paring Kulas, tingnan mo. Aba, paring damulag. Totoo ba itong nakikita natin? Oo, paring Kulas. Totoong totoo. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Aba, napaka-sexy naman ang dilag na to. Oo nga panalong panalo. Oh, nasa na siya? Ba't bigla siyang nawala? Ewan ko, pumailalim lang yun Oo nga pero hindi pa lumutang Ayahan mo na, baka mamaya konti, lulutang yan at nakaharap pa sa atin. Shh, huwag ka maingay. Oo nga Aabangan ko yung pagharap niya. Ako
Ako bang hinahanap ninyo? Huh? Sino ka? Bakit? Sino ba sa tingin mo? Paring Kulas, isa siyang aswang! Ano? Ayos to. Ang daming balot ang nabenta ko ngayong gabing ito. Sa wakas, madaragdagan na rin yung ipon ko. At makakabili na rin ako ng bagong cellphone. Kainis naman kasi itong cellphone na to eh. Lagi na lang naglalag. Sino yan? Ako to, Rio. Si Victoria. Victoria? Ay, salamat naman sa Diyos at nagpang-abot na kayo. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Victoria. Ang kaibigan ko na napakabait at napakagwapo pa Hindi naman. Ikaw talaga alay. Ori naman may pahambal-hambal pa O siya, ikinagagalak ko sa iyong ipakilala, Victoria. Si Rio Latigo. Ikinagagalak kitang makilala, Rio. Ay, magsalita ka naman. Kung saan-saan na lang nakatingin yung mata mo Oo. Ganun din ako, Victoria. Ikinagagalak kong makilala ka. Ano kayong ginagawa ni Victoria dito? Kainis. Baka hindi na naman ako makapagsalita. Nakakatorpe kasi ang ganda niya. Ay, bahala na. Victoria, naligaw ka ata sa bahay ko. Ano bang atin? Itatanong ko lang sana kung nakapaghapunan ka na, Rio. Hindi pa naman, Victoria. Bakit? Ganun ba? Dako naman, sakto. Ipinagluto kasi kita ng hapunan eh. Eto, ginataang alimango. Ang laki naman yan. Ha? Ang ibig kong sabihin ang laki naman ng niluto mong alimango. Ikaw talaga. Loko-loko ka rin no? Uy, kainin mo to Oo ba? Salamat ha. Alam mo, napakasarap niyan. Sigurado akong magugustuhan mo yan. At sigurado ako na mapupunta ka sa impyerno pag kinain mo yan. Rio! Hay nako, tumiming ba talaga itong buwisit na to? Rio! Grabe, napagod ako ng sobra. Sir Lubaba? Ano pong ginagawa niyo dito? Siya nga pala, Rio. Dito na pala ako na-assign ngayon sa lugar ninyo. Dito ako nilagay ni Epe. Kaya pala. Ano po bang meron, Sir Lubaba, at parang nagmamadali kayo? Magpapasama sana ako sa iyo Saan ho? Doon sa may ilog. Bakit ho? May natagpuan kasing dalawang bangkay ng lalaki doon Grabe yung sinapit nila Warak na warak yung makatawan nila, Rio. Kaya pinuntahan kita dito para makahingi ng tulong sa iyo. Ganun ho ba? Sige ho. Ipapasok ko po muna tong ulam na to. At dediretso na po tayo doon. Victoria, gusto mo bang sumama? Ay, di na, Rio. Kayo na lang. Hindi kasi ako sanay na makakita ng mga bangkay Natatakot ako. Ganun ba? O sige, magkita na lang tayo uli ha. Maraming salamat nga pala sa ulam na inihanda mo para sa akin. Walang anuman, Rio. Basta ikaw. Magandang gabi, SPO2 Lubaba. At magandang gabi rin, Rio. Magandang gabi ho, Mr. Soko. Magandang gabi rin sa'yo, Mr. Soko. Kumusta na? Anong nangyari sa investigasyon niyo? Ayon sa aming masusing pag-iimbestiga, napag-alaman na ang suspect sa krimen ay isang aswang. Aswang? Opo, hindi nagsisinungaling
ang ebidensya. Ganyan ka ba talaga magsalita? Ha? Masyadong mabagal eh. Ha? Ang gastos mo sa oras. Ha? Ang gastos mo. Pasensya na ho. Pambira ka oh. Oh, Rio. Ano sa tingin mo? Ha? Aswang ba talaga tumira sa dalawang yan? Ha? Oh, tama si Mr. Soko. Aswang ang tumira sa dalawang yan. Teka. Sino ka? Ha? Ba't ka pumapasok dito? Di mo nakita yung tali dyan? Ha? Police line, no? Do not cross, oh. Di ka ba marunong magbasa? Ha? Wow naman. Wow. Pasensya na ho, sir. Hindi pa ako pumunta dito para makipag-away. Pumunta ako dito para kay Rio Latigo. Ha? Rio, kakilala mo ba to? Opo, SPO Tulubaba. Siya nga po pala si Manong Ed. Isa ko pong matalik na kaibigan. Kagaya ko rin po siya na nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang o mga elemento. Ha? Ganun ba? Ba't di mo sinabi agad? Pambira ka naman, no? Ha? Manong Ed, pasensya na ho kayo, ha? Masyadong may ritulog ko kayo, eh. Ha? Masyadong stress ako, eh. Ha? Pero sigurado ba kayo na aswang tumira sa dalawang yan? Oo, sigurado ako. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang enerhiya ng aswang na yun. Pambira naman, no? Akala ko pa naman safe ako dito, eh. Kasi taga dito si Rio Latigo, oh. Pati ba naman dito, habulin ako ng malas, ha? Wow naman, wow! Rio, pwede ba tayong mag-usap? Siguro nagtataka ka kung bakit nandito ako ngayon sa lugar mo. Oo nga ho eh. Bakit ho ba? Meron ako masamang balita para sa'yo. Pinatutumba ka ni Haring Bardok sa kanyang mga tauhan. Dahil sa dami ng atraso mo, halos kalahati kasi ng kanyang mga tauhan ay naubos dahil sa'yo. Ganun ba? Huwag po kayong mag-alala, Manong Ed. Matagal ko na pong inaasahan ito. At hindi ako natatakot sa Haring Bardok na yan. Isa ka talagang tunay na matapang na mandirigma, Rio. Kaya bilib ako sa'yo. Pero kung sakaling kailangan mong tulong ko, tawagan mo lang ako. At darating agad ako para sa'yo. Maraming salamat po, Manong Ed. Siya nga pala, meron pa pala akong kailangan sa'yo. Ano po yun? Pautang naman, oh. O Rio, ito na yung soft drinks mo. Maraming salamat po, Papa Erap. Rio, totoo ba yung balita na aswang yung pumatay kay Dabulag at kay Kulas? Opo, totoo po yun. Dako, kinakabahan ako para sa asawa ko. Alam mo naman, 5 buwan ng buntis yun. Baka mamaya, puntirahin siya ng aswang. Tama ho kayo. Di po malayong di mangyari yun, Papa Erap. Isa sa mga paborito ng mga aswang ay yung mga buntis. Dako, Rio, tulungan mo naman ako. Di ba ho may cellphone number ako sa inyo? Oo, meron akong cellphone number mo. Ganito ho. Pag may naramdaman kayong kakaiba sa labas ng bahay ninyo tuwing gabi, tawagan niyo po ako. Pupunta agad ako. Dako, maraming salamat talaga, Rio Latigo. Hello? Rio, si Papa Erap ito. Tulungan mo ako. May naririnig akong kumakaluskos dito sa labas ng bahay namin. Baka mamaya, aswang na to. Ganun ba? Sige, papunta na ako. Ayos to. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng sanggol.
Kainis, naramdaman niya ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Rio Latigo yung naramdaman kong puwersa kanina. Buti na lang at naramdaman ko agad. Kasi kung hindi, malamang tapos na ako. Ha? Saan ka pupunta? Ang lakas naman ng loob mo. Sariling teritoryo ko pa ang binulabog mo. Pasensya na kung nakagulo ako. Pero alam mo naman siguro kung ano ang misyon ko dito. Oo naman. Alam na alam ko. Pero bago tayo maglaban, may tanong lang ako sa'yo. Paano mo na iwasan yung ulam na binigay ko sa'yo na may labang lason? Ano? Ikaw si Victoria? Oo. Ako nga. Alam mo ba kung gaano kalakas ang orasyon na ginamit namin sa ulam na yon? Para hindi mo maramdaman ang lason na nilagay namin doon. Ang totoo niyan, muntik mo na akong mabiktima. Pero buti na lang. At nakalimutan kong takpan ang ulam na yon. At naabutan ko ang patay ng mga katawan ng mga butiki na kumain dun sa ulam mo. Ano? Lintik na mga butiki na yan. Huwag din natin patagalin to. Tapusin na natin to! Para to sa dalawang biktima mo na walang kalaban-laban. Nawala siya. Pero nararamdaman ko pa rin ang aura niya. Nasa paligid ng siya. Ano kayang binabalak niya? Apoy? Siya ba may guwanan? Gulat ka, no? Paano ka nagkaroon ng kapangyarihang apoy? Simple lang. Napaalipin lang ako kay Haring Bartok at binigyan niya ako ng ganitong kalakas na kapangyarihan. Ano? Kaya pala. Kaya kung ako sa iyo, Rio Latigo, magpaalipin ka na rin kay Haring Bartok para mas lalong lumakas yung kapangyarihan mo. Ano ako? Timang nakatulad nyo? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Kaya humanda ka. Katapusan mo na! Ano na, Rio? Bakit hindi ka makalapit? Nasa na ang pinagmamalaki mo? Kainis, hindi ako makalapit sa kanya. Ano bang gagawin ko? Mag-isip ka, Rio. Mag-isip ka. At ngayon na may ituturo ko sa iyo ang tinatawag kong Latigo Boomerang Technique. Ano? Latigo Boomerang Technique? Oo, ang technique na ito ay kombinasyon ng iyong spiritual na kapangyarihan at ng iyong latigo. Pag binatom ito sa iyong kalaban, siguradong malaki ang magiging pinsala nito sa kanya. At kung sakali mang mailagan niya ito, kunin mo ang kanyang atensyon. Gaya ng laruang boomerang, babalik ang iyong latigo sa kanyang target upang ito ay puksain. Alam ko na. Latigo Boomerang Technique! Anong kalokohan yan, Rio Latigo? Yun lang ba ang kaya mo? Ni hindi man lang ako nadaplisan.
Kailangan kong kunin ang atensyon niya. Ano kayang binabalak ng taong ito? Atake siya ng walang sandata. Magpapakamatay ba siya? Pwes, pagbibigyan kita. Sige, Rio. Sigaw pa. Sigaw pa. Lasapin mo ang aking kapangyarihang apoy. Katapusan mo na. Grabe. Hindi ko inakala na matatalo mo ko. Isang pambihirang kapangyarihan. Ngayon alam ko na kung bakit natatalo mo yung mga kasamahan ko. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Hindi na kailangan. Dahil ilang saglit na lang, mauubusan ka rin ng dugo. Kaya bakit pa ako mag-aaksaya ng lakas? Paalam. Teka. Balak ba yung nasa likod mo? Oo. Bakit? Pamilyar sa akin ang balak na yan. Pwede ko bang malaman kung sino mga magulang mo? Hindi ko alam kung sino mga magulang ko. Hindi ko rin alam kung buhay o patay na sila. Lolo at lola ko lang ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Ikaw nga yung matagalang walang anak ni Elsa at ni Pinonong Aswang. Ano? Sino ka? At anong ginagawa ng traidor na Victoria na yan dito? Hindi kami naparito para makipag-away. Gusto lang namin makausap ang inyong pinuno. Ganun ba? Pwede naman. Pero kailangan nyo munang dumaan sa aming mga kamay. Tama na yan. Anong nangyari sa kanya? Nagka-enkwentro po kami. Maluba po siyang nasugatan. Pakiusap, tulungan niyo po siya. At ikaw, sino ka naman? Ako si Rio Latigo, ang apo ni Diego Latigo. Anak? Rio Latigo, sa kapi sumisipon. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magbibigay liwanag. Sa iyong tapat, sa iyong pangarap, ikaw ang magtatagumpay. Ikaw ang maghahatid ng pag-asa. Gagaling pa ho ba si Victoria? Huwag kang mag-alala. Isang kilalang magaling na manggagamot si Nanay Ising. At alam kong hindi niya pababayaan si Victoria. Dahil apo niya ito.
Ganun ho ba? Mabuti naman. Naikwento pala sa akin ni Victoria na dati raw po siya nakatira dito sa inyo. Ano po ba nangyari at lumipat po siya kay Haring Bartok? Pangarap kasi ni Victoria na maging mas malakas at magkaroon ng isang pambihirang kapangyarihan na wala sa ibang aswang. Sinubukan naming pigilan si Victoria noon, kaya lang hindi siya nagpaawat. Kaya pala, Ama, naikwento rin pala sa akin ni Victoria na wala na raw si Inay. Ano po nangyari sa kanya? Tandang-tanda ko pa noon kung gaano kami kasaya ni Elsa, lalo na nung isinilang ka Rio. Punong-puno kami ng pagmamahalan, kasiyahan, pag-asa at pangarap. Ngunit ang lahat ng yon ay bigla na lamang naglaho nang pumanaw ang iyong ina. Inatake siya sa puso dahil sa labis na kalungkutan at bigati, lalo na nung nalaman niya na ang nagnakaw sa kanyang anak ay ang kanyang sariling ama. Ano? Si Lolo? Bakit? Bakit ginawa ni Lolo yan? Ayaw kasi ng lolo mo sa akin. Labis siyang nasaktan nung malaman niya na nakipagrelasyon ang kanyang anak sa katulad kong aswang. Kaya pala pag tinatanong ko si Lolo at Lola tungkol sa inyo, ay nagagalit sila. Gusto ko noong gantihan ng lolo mo dahil sa ginawa niya, ngunit hindi ko tinuloy. Dahil nangako ako sa mama mo bago siya pumanaw na hindi ko gagantihan ng lolo mo kailanman. Totoo ba, Ama, na dati kayong kanang kamay ni Haring Bartok? Oo, totoo yun. Isa ako sa mga alagad na pinagkakatiwalaan ni Haring Bartok. Punong-puno ako noon ng kasamaan at kakayukan sa dugo at laman ng mga tao. Ngunit nabago ang lahat ng yun mula nang dumating sa buhay ko ang iyong mama. Nagkaroon ako bigla ng direksyon sa buhay na puno ng pagmamahal ang aking puso. Kaya mula noon, lumayo na ako kay Haring Bartok at ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako kakain ng tao kailanman. Mabuti na lang at may mga tapat din akong tauhan na sumama at naniwala sa aking adikain na patunayan sa mga tao na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Pero bakit hindi niyo po ako hinanap noon? Rio, kung alam mo lang, walang araw, buwan, taon na hindi ka namin hinanap. Sinubukan ka naming hanapin, anak. Kaya lang sadyang malakas ang orasyon na ginamit ng lolo mo sa'yo. Sigurado akong sinilyuhan niya ang iyong pagiging aswang para hindi ka namin maramdaman at maamoy. Kaya pala nung sinabi sa akin ni Victoria na ang ama ko ay isang aswang, hindi ako makapaniwala. Mula kasi nung bata pa ako hanggang lumaki ako, wala akong nararamdaman na kahit ni katiting ng pagiging aswang. Ngayon naiintindihan ko na. Pero Ama, ano pong mangyayari sa akin kung sakaling matanggal po ang selyo? Natatakot po ako. Baka makapanakit ako ng tao. Huwag kang mag-alala. Kung ako nga na kaya kong pigilan, ikaw pa kaya na may kalahating tao?
Pero kung sakaling dumating man ang panahon na lalabas ang iyong pagiging aswang, sigurado ako na mas magiging mabagsik ka at mas makapangyarihan. Ano? Nandito ka lang pala. Huh? Oy, Rio, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Eto, magaling na. Ikaw, kumusta ang usapan niyo ni Pinuno? Okay lang. Ang dami ko nalaman. Salamat nga pala. Salamat saan? Salamat. Dahil sa'yo, nakilala ko mga magulang ko. Wala yun. Ako nga itong dapat magpasalamat sa'yo eh. Dahil binigyan mo pa ako ng pangalawang buhay. Deserve mo naman yun. Alam ko namang mabuting tao ka. Nadala ka lang ng kapangyarihan ni Haring Bardock. Oo nga eh. Siya nga pala. Ngayong alam mo na si Pinuno ang iyong ama. Dito ka na ba titira? Hindi pwede. Marami naghihintay sa akin sa bayan. Marami nangangailangan ng tulong ko. Oo nga pala. Ikaw, babalik ka pa ba kay Haring Bardock? Depende. Kung dito ka titira, hindi na ako babalik. Ano? Joke lang. Ikaw talaga. Ang gwapo niya. Ang ganda niya. Sabihin ko kaya sa kanya na gusto ko siya. Kaya alam kung sasabihin ko sa kanya, baka magalit siya. Baka mapahiya lang ako. Oo nga. Baka anong isipin niya sa akin. Pero kailangan kong sabihin na gusto ko siya. Para at least malaman niya. Tama. Sasabihin ko na. Victoria? Rio? May sasabihin ka ba? Wala naman, Victoria. Ikaw, may sasabihin ka ba? Wala rin naman, Rio. Hello? Hello, Rio. Si SPO Tulubaba to. Nasa ka ngayon? Pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka dun eh. May pinuntahan lang po ako, SPO Tulubaba. Bakit ho? Kailangan ko tulong mo, Rio. May babae kasi dito eh. Sinapihan ng masamang espiritu. Ano? Siya Rio. Siya yung sinasabi ko sa'yo na sinapian ng masamang espiritu. At yung nakatayo naman sa gilid niya, yun yung ama niya, si Boy Tisoy. Manong Boy, ano po nangyari sa anak ninyo? Ewan ko, nagulat na lang ako pagpasok ko. Nagwawala na ang anak ko, kaya ko siya ginapos. Sa tingin ko'y napasukan siya ng masamang espiritu. Rio, wala ka ba napapansin? Ano po yan? Parang may topak tong mga magamang to eh. Ha? Tingnan mo. Yung isa naglalaway. Yung isa naman pag nagsasalita, gumagalaw ang kamay. Ano kaya't dali na lang natin sa mental hospital tong mga to? Hindi po, SPO Tulubaba. Tama po ang kanyang ama. Napasukan po ng masamang espiritu ang kanyang anak. At hindi lang basta masamang espiritu ang pumasok sa katawan ng kanyang anak, kundi malakas pa. Ano? Paano mo nasabi? Kung titingnan ninyo, kahit na natatamaan siya ng sinag ng araw, ay hindi siya nasasaktan. Aba, oo nga no. Kahit sa mga palabas niya eh. Ha? Pag natatamaan ng sinag ng araw, namimilipit sa sakit oh. Ito wala oh. Parang nagsasunbaiting lang oh. Teka, ano pong nangyari sa baba niyo? Ha? Eto? Kinanggat ng babaeng yan eh. Ha? Nagtanong lang ako kanina para mag-imbestiga.
Tapos bigla akong kinagat to, ha? Ang mas malupit pa, sa dami ng kakagatin niya, baba ko pa, ha? Paano? Nakabalandra kasi ang baba mo. Rio, pigilan mo ko. Babarling ko sa mukha yan, ha? Nangasar pa ha? Tama na ho, Espiritu Lubaba. Ikaw, ano bang kailangan mo sa babaeng yan? Dadalhin ko na siya sa impyerno. Bakit? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Manggagamit ang babaeng ito. Pinaasan niya lang ako. Ang buong akala ko'y ako ang pakakasalan niya. Kaya't binigay ko sa kanya ang lahat. Oras at ang aking mga kayamanan. Pero sa huli, sa iba lang din pala siya magpapakasal. Ganun ba? Kung isa ka ng espiritu, ano ang dahilan ng pagkamatay mo? Tinapos ko ang sarili kong buhay. Pero bago ko ginawa yon, ay nagdasal muna ako ng mga orasyon at isinumpa ko ang babaeng ito na isasama ko siya hanggang sa impyerno. Naku, wag naman sana. Maawa ka naman sa anak ko. Tumahimik ka, tanda. Isa ka rin. Kasabwat ka ng anak mo. Parehas kayong mga mukhang pera. Di ba gumanda ang bahay niyo dahil sa pera ko? Kaya manahimik ka, tanda, kung ayaw mong isama kita sa impyerno. Ay? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo. Pero sana, mapatawad mo pa ang babaeng yan. Patawad? Bakit? Mababalik pa ba ang buhay ko kung patatawarin ko siya? Hindi na. Konting oras na lang. Mapapasakin ang babaeng ito. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Never over my dead body. Kung ganun, humanda ka. Espiritu Lubaba, Manong Ben, lumayo kayo ng konti. Ha? Ba't kunti pa? Lakihan ko na, no? Baka mamaya tamaan na naman itong baba ko, ha? Bakit? Ano bang binabalak mo, bata? Rio, lagi mong tatandaan na ang mga espiritong kalaban ay hindi basta-basta natatablan ng mga pisikal na sandata. Ngunit kung papapasukin mo ang iyong espiritual na agimat sa iyong sandata, kasabay ng iyong mabisang orasyon, ay sigurado akong matatalo mo ang mga kalabang espiritu. Ano yan? Gumagamit ka ng orasyon? Sa tingin mo ba'y matatalo mo ko sa orasyon na yan? Nagmumukha ka lang katawa-tawa. Hindi mo ko Teka, ano nangyayari sa akin? Bakit unti-unti umaalis ang katawan ko sa katawan ng babaeng ito? Hindi ito maaari. Aba, ayos. Tumatalab yung orasyon ni Rio, ha? Lumabas ka sa katawan ng babaeng yan. Ngayon din. Walang yan. Yan pala yung tsura ng ex niya, ha? Kaya naman pala hindi ka pinakasalan, ha? Ang pangit mo! Kainis, hindi ko inasahan na ganyang kalakas ang kanyang orasyon. Pero di bali, konti na lang, makukuha ko na ang kaluluwa ng babaeng ito. Tapos ka na. Rio, maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. Walang anuman ho, Manong Boy. Rio, the best ka talaga, ha? Walang kupas. Ang lupit mo. Appear! Aray ko. Ay?
Manong Ed, ikaw pala yan. Magandang gabi sa'yo, Rio. Magandang gabi din po. Pasensya ka na kung naabala ko ang pagtulog mo. Kailangan ko ang tulong mo, Rio. Meron tayong pupuntahang napakahalagang misyon. Malayo pa ho ba, Manong Ed? Huwag ka mag-alala, Rio. Malapit na tayo. Mga patay na puno. Teka, sandali. Bakit, Rio? Anong problema? Naalala niyo ba nang umutang kayo sa akin noong isang linggo? Siya nga pala, meron pa pala akong kailangan sa'yo. Ano po yun? Pautang naman, oh. Naku, pasensya ka na. Hindi pa pala ako nakabayad sa'yo. Hayaan mo, sa susunod na linggo, magbabayad ako sa'yo, Rio. Rio, anong ginagawa mo? Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Anong pinagsasabi mo, Rio? Nung araw na umutang sa akin si Manong Ed, hindi ko siya napahiram. Dahil may pinag-iupunan ako nung araw na yun. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka. Dahil kung hindi, babaliin kong leeg mo. Rio!